Hello everyone and mega love shoutout at mandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Ayan, kung saan sulok man kayo ng mundo. Ito naman po si Kapitana Nihay ang magbibigay po ng reaksyon tungkol po dito sa pagpanaw ng isa sa mga hinahangaan nating content creator na si Ate Charing. Ayan, siyempre bago po ang lahat, condolence po sa family ni Ate Charing at rest and peace kay Ate Charing. No? Sana ay magkaroon ka ng kapayapaan kung saan ka man ngayon naroroon and ayan, nakapagpahinga ka na, so no more pain, di ba? And wala nang pagtitiis pa, no? Wala nang paghihirap at sakit na mararamdaman. So, ayan po guys, si Ate Charing ay nakilala po as a content creator sa South Korea dahil naging OFW din po siya at doon sa South Korea pa lang, nag-umpisa na siyang magkaroon ng pangalan. Kaya kinilala siyang Ate Charing ng South Korea, Reyna ng South Korea, and sa kanyang Facebook page at saka sa kanyang YouTube ay kilala po siyang Ate Charing Buhay Bukid. So, si Ate Charing po ay isa sa mga sabihin nating mga hinahangaan, no? Hinahangaan ng mga content, ng mga small content creator. At dahil po siya ay naging OFW sa South Korea, so doon po siya umpisang nagkaroon ng sakit, na-detect po siya nagkaroon ng sarcoma cancer, and nakapag-treat po siya doon ng chemotherapy, but sad to say, hindi po niya natapos yon dahil siguro sa hindi kinaya ng kanyang katawan and wala pong pamilya na mag-aalaga sa kanya doon. So, nag-decide po siya na umuwi ng Pilipinas para kahit paano po ay andito yung kanyang pamilya. And then, so far, so good. Maganda naman po yung buhay ni Ate Charing dito sa Pilipinas. Nakapagpatuloy siya sa kanyang pagbablog. And maganda naman po yung kanyang pangangatawan na akala nga natin lahat ay totally recovered na siya as a cancer-free na talaga siya. But then, bigla nung 2019 ay naumpisahan na naman yung nararamdaman yung mga symptoms na naramdaman niya dati no, sa South Korea siya, and then at that time nagpa-admit po siya at talagang hiningi niya sa doktor magpa-chemotherapy. Kaya yun yata yung naging result kung bakit namuti yung buhok niya, pati mga kilay niya namuti, di ba? Dahil doon sa gamot na iniinom or treatment niya, di ba? And then, hanggang po sa unti-unti na naramdaman niya na medyo nanghihina siya, and then nag-decide siyang pumunta ng China para magpagaling. Ayan, ginastusan po ni Ate Charing yun ng napakalaking halaga para po sana na gumaling siya, di ba? Kasi gusto pa niyang gumaling. Lahat naman tayo kung may sakit gusto natin gumaling, no? So, nagstay po siya doon ng 3 buwan, and nung umuwi siya dito, nakita po natin na parang lalo siyang nanghihina. And yun na nga guys, no, nung umuwi siya, dumating sa punto na hindi na siya makakalakad, hindi na siya makakahawak ng mga bagay-bagay dahil nanghina na yung kanyang katawan. And nakakagulat nung mga nakaraang araw, nabigla tayo na nasa ICU siya. And then the next day, nabalitaan ko na lang na pumanaw na si Ate Charing. So, ayun guys, nakakalungkot. Dahil si Ate Charing po ay isa sa mga idol ko, isa sa mga hinahangaan ko na content creator kasi napakaganda po ng kanyang kwento ng buhay. Very inspiring. And from being OFW, nagkasakit, nakasurvive, umuwi ng Pilipinas, naging sikat na vlogger, namuhay ng tahimik and very organic sa bukid. That's why tinawag siyang Ate Charing Buhay Bukid. Ayan, and ayan guys, no? So, isang magandang alaala ang iniwan ni Ate Charing, lalong-lalo na sa kanyang mga supporters. I'm sure na na-inspired kayo, and then maiwan sa inyo yung mga lessons, di ba? Yung mga pangaral. Kasi kung talagang supporters at taga-subaybay kayo ni Ate Charing, ang dami nyo pong mapupulot na mga aral doon sa kanyang mga vlog, di ba? And aside sa marami siyang napapasaya, di ba? And marami din po talaga ang nagmamahal sa kanya. So, hindi po mawawala yung alaala ni Ate Charing sa mga puso natin. And i-apply po natin sa sarili natin yon kung ano po yung mga lessons, yung ano yung mga learnings na nakukuha natin sa kanyang mga vlog, di ba? And yung mga good vibes, yung mga positive thoughts na na-share niya sa atin, ayan guys, na mananatili yon. And ayan po, condolence po sa family ni Ate Charing, and
sa mga gusto po dumalaw doon sa kanyang labi, ay nasa ano po siya ngayon, nasa bahay nila sa Katmon, Cebu. Ayan. And sa ulitin ko po, condolence po sa family, and rest in peace, Ate Sharing. Ayan. Mananatili kang dito sa puso namin, and mananatili yung mga alaala mo sa amin. Ayan, isa sa mga hinahangaan at isa sa mga mabait na content creator. Ayan, dahil hindi lang po siya nagpapasaya ng mga tao, kundi marami din po talaga siyang natulungan, di ba, ng mga kababayan natin. Ayan, and of course, sa mga kapwa natin small content creator, at isa dyan sa mga malaking nakaitulong talaga sa kanya ay yung kanyang BFF na si Madam Wakwak. Ayan. So guys, abangan natin kung ano pa yung mga updates tungkol po doon sa doon po sa libing ni Ate Charing. Ayan guys. So I'm sure naman yan sa mga supporters, sa mga followers ay nag-aabang din po ng update. So maraming salamat po, at ako po isa sa mga humahanga, at isa po sa mga followers ni Ate Charing ay sobrang nalulungkot po ako sa nangyari. But then, life must go on, di ba? Yan lang talaga yung buhay, pauna-unahan lang, and then lahat ng bagay may rason yan, and siguro hanggang dyan lang po talaga ang buhay ni Ate Charing. So maraming salamat po, and God bless everyone.